Walang kredibilidad, iyan ang sigaw ng mga Pilipinong nagtipon sa San Francisco, California matapos mapahiya sina Pangulong Kuting Jr. at House Speaker Martin Tambaloslos sa isang pampublikong pagtitipon. Sa gitna ng opisyal na pagbisita, sinalubong sila ng mga protesta, sigawan at placard ng kumukwestiyon sa kanilang pamumuno. Ayon sa mga dumalo, hindi na raw karapat-dapat ng dalawang lider na manatili sa pwesto dahil sa sunod-sunod na isyu ng katiwalian at kapabayaan. Ayon sa ilang overseas Filipino workers at rights advocates, ang kabiguan ni Kuting Jr. at Tambaloslos ay harapin ang tunay na problema ng bansa tulad ng taas ng bilihin, kahirapan at korupsyon ay dahilan upang mawalan sila ng tiwala sa kasalukuyang administrasyon. Sa kabila ng pagiging international event, hindi na pigilan ng mga kababayan natin sa Amerika ang iparinig ang kanilang hinaing, bagay na malinaw na nagdulot ng tensyon at kahihiyan sa panig ng gobyerno. Sa kasalukuyan, lalong umiigting ang panawagan sa pagbibitiw o pagbaba sa pwesto ng dalawang opisyal. Ayon sa ilang political analyst, kung magpapatuloy ang ganitong galaw mula sa loob at labas ng bansa, posibleng magkakaroon ng mas malawak na political shake-up sa mga darating na buwan. Patuloy naming susubaybayan ang sitwasyong ito at ihatid sa inyo ang pinakabagong balita sa gitna ng lumalalim na krisis sa pamumuno. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Posted by Fair Lady Marlica na kung saan may nakakahiyang pangyayari pagdating sa delegasyon ni PBBM sa San Francisco, California. Kaya bago ang detalye niyan, gusto ko ulit humingi ng pabor sa inyo. Paki-subscribe naman ang kaibigan kong vlogger, Olivia Canoy Balandang. Ang link ng channel niya nakalagay sa description box ng video na ito. Paki-click lang para makasubscribe hanggang makaabot siya ng 1,000 subscribers. Malapit na, mga 800 plus na ngayon. Asawa siya ng dati kong sundalo, Retired Master Sergeant Paulino Balandang. Okay, so ano yung nakakahiyang pangyayari pagdating ni PBBM doon? Nako, nilangaw. So, panoorin nyo itong short video clip na ito. Yan, no? Grabe naman. Ang taas naman, no? Ang taas naman yan. Salang parintingan. Bumati ka naman sa ating mga mahal na kababayan. Ayan, magandang hapon po sa inyo lahat. At sana po ay nag-enjoy po tayo. I'm really honored to be performing in front of you all today. Thank you. Matanong ko ba ang isa? Ilang taon na mo ba? Kailangan ito at bukod sa pag-awit o ano po ang pinagkakaroon. Actually, third one. Okay, salamat Madam Marlica sa palagi mong pag-update sa taong bayan. Lalanin nyo, nakabase si Fair Lady Marlica sa California. At bakit kakaunti ang nag-gather nilang audience sa gathering na yun para i-meet si Presidente? Kasi hinahakot yung mga upuan, bakanting upuan para hindi mabidyuhan o nabidyuhan pa rin. Ibig sabihin nito, dumarami na ang bilang ng mga PhilAms sa Amerika na nagigising sa katotohanan sa hindi magandang ginagawa ng administrasyon ito. Ito na po yung bunga ng mga expose ni Madam Marlica. Ang daming nanonood sa kanya. Padami ng padami. Hindi na mapigilan ang followers ni Marlica. Kunting salita lang niya, nako, ang bilis ng kanyang views. Tapos, yung mga statements niya or vlogs niya, ginagawang content ng napakaraming vloggers. Isa na ako doon. Nagtaka ako mga 2 weeks ago, mga political strategist, yung dating
Presidential Advisor on Political Affairs ni PRRD, Secretary Paras, Jing Paras. Yung vlog niya, nako, ang kanyang in-expound, keynote o mga video rin-upload, puros kay Maharlika. Tungkol ito sa appointment ni Michael Ma as special envoy to China. So, ito na po ang bunga ng expose ni Maharlika. Maraming naliliwanagan na Pinoy, lalo na sa Amerika. Kaya, wala na. Marami nang discourage. Not only in America, pati Canada. Meron kaming close friend, kasamaan ko sa serbisyo. Maagang umalis serbisyo, nagpunta ng Canada. Every time na magbakasyon, yung mag-asawa na yun, ang palaging sinasabi yung disappointment nila sa administrasyong ito. So, sayang. Kaya no wonder, itong ating Pangulo na nahihinaan na daw ng loob. Nalulungkot. Kasi, yan na, pakunti na ang yung mga dating diehard followers niya, kagaya ni Maharlika, sa sasot, kabilang na ako, kabilang kayo, unti-unti nang nadidismaya, umaalis. Wala nang suporta. Okay, so, salamat sa social media. Salamat at nagigising na ang taong bayan. Kahapon, biglang may nagpadala sa akin ng informasyon, assessment, National Security Assessment, ginawa ng isang kaibigan kong retired general na follower din ni Sasasot at saka ni Maharlika. Sabi niya, Johnny, pakibasa mo nga itong assessment ko kung anong masasabi mo. Naku, binasa ko. Tama, yung tungkol ito sa destabilization plano against the PBBM admin. Ang kanyang analysis, kasi ang field of specialization niya nasa intelligence. Ang utak nitong mga kaguluhan ay walang iba kundi ang mga komunista. So, hindi si PRRD, hindi ang mga retired generals. Ano lang yun? Kami, mga maiingay lang. But never kami manawagan ng kudita. I also believe Tatay Digong never manawagan ng kudita. Nag-iingay lang. Humihingi lang ng resibo. Humihingi ng audit sa kongreso. Ganoon lang. Yung mga ibang retired generals naman, si na General Rio, ano lang, kine-question yung kaduda-duda na pagbilang ng Smart Magic, 20 million votes in 1 hour pumasok sa counting machine. Grabe. So yun, ingay lang. So, natuwa ako sa assessment ng kaibigan kong retired general na ang mga komunista, may pakanan nito, pinag-aaway si BP Sara at PBBM, one enemy at a time ang strategy ng komunista. Unahin nila, sinisira nila si BP Sara sa pamamagitan ng confidential funds. Pag nasira na nila si BP Sara, yon, hihina na rin ito ang pupuntiryahin na si PBBM. Tama ang assessment na yon. Kaya ang recommendation ng retired general na ito is, as much as possible, let's keep the unity intact. Kasi ang strategy ng komunista, divide and conquer. At ngayon, medyo may initial success na sila sa pagpapahiwalay ng unity. Sana maagapan pa. Nakakalungkot itong si Speaker Martin Romualdez na bulagan sa kanyang ambisyon, nakipag-alyansa sa mga makakaliwa para lang sirain si BP Inday Sara. Hindi niya alam na later on,
yung mga kakampi niya ngayon na Makabayan Black, ang next na sisirain yung pinsan niya at siya na rin mismo. So, tama ang ginagawa ni BP Sara na is trying to unite. Ayaw niyang ma-divide, kaya sinurrender niya na yung confidential funds niya para lang hindi magkawatak-watak ang taong bayan, ang Kongreso, ang Senado. Kahit may siyam na mga senador na gustong magdepensa, tumulong sa kanya, sabi niya, wag na. Mas importante yung pagkakaisa. Talaga. Pagkakaisa, ang tunay na kalaban ay yung mga komunista. Itong away politika, masyado lang maagang sinimulan ni Martin Romualdez. Sana tumigil na siya. Okay? So, ayun po. Ano pa ba ang pag-uusapan natin? Sana may maiuwi ang Pangulo na pledges na naman. I'm sure marami na namang pledges na ibabalita. $14 billion commitment pledge. Puros pangako. Wala naman nangyayari, puros na ipapako. Sayang-sayang lang ang gastos natin sa mga trip na ito. But yan na talaga ang ating Pangulo. That's his nature. Pabiyahe ng pabiyahe, kaya PBBM, meaning Pangulong Pabiyahe-Biyahe More. May F1 car race sa Las Vegas, Nevada. Baka didiretso pa siya doon eh. Dahil na-addict na siya sa F1 car race. After ng engagement niya kasi mga engagement niya is San Francisco, I think, Los Angeles, tapos Honolulu, Hawaii. Baka sumaglit siya sa Nevada F1 car race. Bantayan natin. Kasi pera natin yung kanyang gagastusin natin. Never again. Wag na tayong papayag. Tama na. Sobra na. Nakadalawang beses na nag-F1 car race na siya sa Singapore. Tama na. Ano pa yung natanggap kong impormasyon kanina? Yung may alam sa nangyari sa mga biyahe ng Pangulo, sky is the limit ang gastos. Kaya sobrang happy ang team, delegation ni PBBM dahil libre lahat, souvenirs, masahe, pabili ng pasalubong, asawa, girlfriend, everybody happy except ang mga nagugutom na Pilipino. Kailan pa kaya makaramdam ng awa itong taga-palasyo sa mga nagugutom na Pilipino? Sana magbago na kayo dyan sa palasyo. Si Atty. Roque. So sa akin talaga, nakakabahala, bigay alinlangan kung ano ang mas malawakang epekto nitong desisyon nito sa integridad ng ating sistema ng katarungan. Yun lang naman po ang Attorney, si dating PNP chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa ay nakunan din ng salaysay. Natanong siya, nakunan ng pahayag kung ito ba ay may naniniwala ba siya na may political halong politika o politically persecuted itong si De Lima, and kung ano ba ang sa tingin niya ang nangyari. Ang sabi niya dito, and I quote, tanungin mo ang korte kasi sila ang may hawak ng kaso. Sa tanong kung siya ba ay politically persecuted dito si De Lima, mahirap na ako magsabi. Tanungin mo ang korte, bakit ginant yung bail? May kulay ba ng politika? Sila ang tanungin. Bakit noong panahon ni Presidente Duterte, hindi nyo ginant? Ngayon, iba na ang presidente, ginant nyo. Does that mean that yung facts of the case during the Duterte administration are different sa facts ng case ngayong panahon ng iba ng presidente? Hindi naman siguro. Baka sabihin nila sa inyo na pinag-aralan na may mabuti at ngayon lang namin na-realize na dapat pala talagang i-grant yung bill sa kanya. Baka ganun ang sabihin nila sa inyo. Pwede bang ganun, attorney, sa mahabang panahon noon hindi ginawaran ng piyansa, ngayon grant yung bail? Well, isa rin ba yan po sa question ko, no? Kasi itong West naman ito, nung naunang desisyon niya, wala ring bail. Pero on motion for reconsideration, nagkaroon ng bail, no?
Pero ako naman po'y naniniwala na dahil itong si Leila de Lima, napakasama rin ng mga pinagsasabi niya laban kay PBBM, na wala naman pong kinalaman si PBBM dito. Dahil alam niyo po, nung siya ay chairperson ng Commission on Human Rights, nung siya ay kalihim ng Department of Justice, wala naman pong mabuti yan ang sinabi sa mga Marcoses. Kung anong masamang sinasabi niya kay Duterte, ganun din kasamang sinasabi niya kay PBBM. Pero siyempre, nung naging presidente na sa PBBM, medyo bumaliktad talaga si Leila de Lima. Pansinin ninyo, wala na siyang banat kay PBBM. So, nabawasan ang banat niya na kay PBBM nung siya ay naging presidente na. So, siyempre, hindi mo rin maalis sa tao yung isipin, ay, sumipsip na si Leila de Lima dahil nagbago na ng tono para siguro makalaya. Pero sa tingin ko naman, ang pagkakaalam ko dyan sa mga Marcoses, alam naman nila kung sino talaga ang sumuporta sa kanila at alam nila kung sino talagang kalaban nila. At mula pa nung siya ay CHR chair, wala na po siyang mabuting sinabi sa mga Marcoses. Kaya hindi po ako naniniwala na nagkaroon ng impluwensya ang politika. Pero gayunpaman, ang mas malawakang tanong, anong epekto nito sa ating sistema ng katarungan? At sa aking paniniwala po, ito po ay nagsisilbing, kumbaga, nagsisimbing panimulang president na okay lang magsinungaling ang mga testigo. Paano natin maiiwasan ito? Habulin lahat ng mga testigong nagsinungaling simulan Kiragos. Bakit yung hahabulin yung mga di umano'y nag-impluensya at nanakot? Wala namang ebidensyang nanakot other than their say-so. Anong pananakot ang ginawa? Bakit hindi rin-report? Nakaupo ka sa NBI, sarili mong NBI, hindi mo pwede gamitin para ikay bigyan ng proteksyon? Hindi ata nakakapaniwala yan. So sa akin po, wala man sigurong politikang involved dito at the level of PBBM. Pero hindi ko po dinidiskwento na at the level of below PBBM, baka nga meron. Dahil nang iinis lang. Nang iinis lang. No? At dahil alam naman nila na hindi naman makikialam si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte rito. Alam nyo, palagi nilang pinagbibintangan si Presidente Duterte na siyang pasimuno nito. Isa po ako sa kauna-unahang nakarinig ng testimonya ni Ragos. Hindi po si dating Presidente Duterte ang nagpakilala sa akin kay Ragos. Wala pong kinalaman dyan talaga ang Presidente. Nung ako po'y tinalaga ng dating committee chairman ng House Committee on Justice na isa-isahin ang mga testimonya nitong mga tatayong testigo para doon sa pinaplano naming pagdinig dito sa issue na ito sa Kamara, inisa-isa ko po sila. Napakadami pong nagtestigo, kung hindi ako nagkakamali. Mahigit 10 po ang mga tao na in-interview ko. Lahat po ng kanila mga kwento, punong-puno ng detalye. Pati kung paano gumiri-giri si Leila de Lima sa loob ng Muntinlupa nung siya po ay nakikipag-ugnayan sa mga drug lords. At saka siyempre, there is such a thing as yung kapanipaniwalang testimonya. Ano yun? Nag-fundraising siya dahil tumakbo siya ng senador. Ako po, nadeklara ko naman po sa COMELEC kung magkano ginastos ko. Hindi pa po sapat. Kinakailangan talaga ng ₱250 bilyon para manalo sa Senado. So lahat po yung mga nanalo na yan, kapag hindi po ₱250 bilyon ang kanilang dineklara sa sa sosye nila, hindi po sila nagsabi ng katotohanan. Totoo po yan. Ako nagsabi ako ng katotohanan kung magkano gastos ko para walang pagpupula. Pero ganun pong katindi. Kaya nga po dapat reformahin din natin yung sistema ng pagtatakbo sa mga opisyal, sa mga national na mga posisyon. Sa ibang bansa po, kapag ikay kasapi ng partido, para hindi lang ang mga mayayaman ang nakakatakbo o yung mga kumukuha ng pera sa mga drug lords, narco-politics ang tawag po dyan, gobyerno na ang nagbibigay ng pondo. Yan pong sistema sa Europa, yan ang sistema sa Estados Unidos. Basta ikaw ay sa huling eleksyon nakakuha ng certain porsyento ng boto, gobyerno magbibigay sa iyo. Bakit? Kapag hindi mo binigyan ng pera yan sa mahal ng pangangampanya, talaga pong drug lords ang magbibigay dahil sila lang ang may pera. Diba po? Attorney, may lumabas din na balita kahapon. Ang US State Department, hinihimok ang Pangulo na ibasura rin ang natitirang drug case, trafficking case, laban nga dito kay dating Senador Leila
De Lima. Nakikita mo rin ba along the way dito sa kaso na ito, merong nagtatangkang sumausaw, lalo na sa ibang bansa, considering meron ding namamataan, mga foreign individuals, bumibisita, di ba? Meron pang bumisita yata doon dito sa Krame na senador ng Estados Unidos. Nakikita mo ba na sa political landscape natin ngayon, geopolitical landscape natin ngayon, na possible na may mga ganyan? Well, mula nung binili tayo ng mga Amerikano para tayo ay gamitin na stepping stone sa China ng mga Amerikano, talaga naman naghihimasok sila. How dare you meddle in our domestic affairs? How dare you meddle in the independence of our judiciary? Paano mararamdaman nyo kung kaming mga Pilipino ngayon ang magsabi sa mga Amerikanong West, ipawalang sala mo yung taong yan dahil sa tingin namin yan ay inaapi lamang? Hindi tama po yan. Nakasaad po sa UN Charter ang prinsipyo ng non-interference. At ang ginagawa nila na nag-iimpluwensya sila sa kanilang mga deklarasyon para mapawalang sala isang tao na akusado na isang napakaseryosong kaso na pangangalakal na pinagbabawal na droga na doon mismo ginanap sa Muntinlupa, wala pong aspetong political yan. Hindi po yan kaso dahil sa malayang pananalita, hindi po yan kaso na sinusupil ang malayang pag-iisip. Yan po ay isang lehitimong aksyon ng Estado laban sa narcopolitics. At dyan naman sa Amerika, yan din ang naging karanasan na nila, lalong-lalo na sa mga karatig bansa nila sa Central America na alam nila ngayon po ay may napakalakas na ng influence ng narcopolitics. Ang nais lang naman ni dating Presidente Rodrigo Duterte nung siya ay nangampanya laban sa droga, ay kung hindi niya talaga tututukan yung kalakalan ng pinagbabawal na droga, we will be the next estado na ang mga mamumuno ay mga suportado ng drug lords. O ngayon, ang tanong ko, nagdidiwa ngayon ang mga drug lords. Alam mo, maamo yan eh. Nagsama kami yan sa maraming mga kaso at napakaamong tao niyan. So hindi ako mapaniwala na si Vit Aguirre pa ang mananakot. Mismo si Pau Chief din ang nagsabi at meron silang hawak-hawak na video during na ini-interview, kinukunan ng salaysay sa harap mismo ng mga taga-Pau. Wala namang gano'n na talagang, at yung pagsasalita niya, wala namang hindi mo mararamdaman na siya ay tinakot tuloy-tuloy. Meron silang footage, bakit hindi mabigat yung doon, yung posibleng pagsisinungaling, bakit gano'n? Ang nangyari pa ngayon, attorney, ang posible pa daw makasuhan ng perjury ay itong si dating secretary. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!